Good morning po mga kababayan. May isa pong kaibigan ko na tumulog sa akin ba para sa kanyang kaibigan. Kasi napag-usapan lang namin na meron daw siyang kaibigan na kailangan ng tulong. Hindi ko naman akalain na pupunta pala sa ngayon. Galing pa kami sa event kahapon. Bali, ito pala si Ate Richie. Ano ito yung ano nga po yung problema natin? 8 years. Mga kababayan, 8 years na po pala to. Hindi ko naman akalain na ganito na pala kalaki. Buti na lang sabi ko kay ate, so sige, tulungan natin kahit man lang ganito pang paraan, matulungan natin si ate. Ano mga po ang ate? Ready? Jane. Sana po mga kababayan, meron tayong mga magandang loob dyan na matulungan man si ate. Kasi may pamilya po siya, 2 anak niya, tapos yung asawa niya. Hindi may ganun yung trabaho kung sa part-time lang. Siyempre, as a mother. So, parang natatakot din siya. Ano magiging mangyayari sa anak niya ba? Someday. Kasi hindi po ito talaga napakaano ng sitwasyon niya talaga. Pero ito, may umatos to sa at least man lang sa maaga ba, maagapan na natin. Kaya kung sino man dyan, yung may mabuting puso na matulungan si ate, i-message niya lang po ako. Tapos, kukunin ko po yung GCash number niya kung meron siyang GCash number. Kasi nga, sa sitwasyon niya talaga, nakakaawa. Ako nga, na nakita ko, nabigla ako. Ganito na ba yung sitwasyon niya? Hanggang mata na. Kasi ako naman, wala naman ako masyado maitutulong kasi nga yung nanay ko nagdadialysis na din. Sabi ko kay ate, sige gagawa tayo ng paraan para matulungan siya. Hindi ko sila kilala. Si ate, hindi ko talaga siya kilala. Sinabi lang siya ni Ate Richie sa akin nung naglilinis kami ng bahay. Sabi niya, paano kaya sa matulungan na maipaabot sa mga charity vlogger, kay Tulfo, kay Jessica Soto. Sabi ko, sige ate, siguro sa way ko, baka matulungan natin si ate. Ito kasi, ate, Mary Jane. So, kayo na kung may mga mabubuting puso dyan na pwedeng matulungan si ate. Pakikwento naman ate yung nangyari dyan. Bumalik agad ako sa tapos yun, pagbalik ko na yung tirahan namin last week tapos ito na po ang kaman hindi na po siya naghilang mo sa tapos unti-unti na lang lumalak Na-infect siguro yan. Pero kung may paraan tayo para humupa ba yung para mamaga or may gawin na kasi hindi na po to biro talagang hanggang mata na. Parang may nakita din ako sa mga charity vlogger na ganito
Pero hindi pa siya ganun kalala. Pwede pa siguro itong magawa ng paraan. Kasi po, talagang ano na siya, hindi na siya talaga kaaya-ayang tingnan. Kung titingnan mo talaga. Magangalan ka ate kung ano. Hindi. Huwag na tayong mahiya kasi nandyan na tayo talaga sa sa puntong kailangan natin ng tulong kasi po mga kababayan, wala po talaga siyang source of income. Meron naman sana naglalaba daw siya. So ano lang naman ng paglalaba, magkano lang maibibigay, di ba? Tsaka hindi naman araw-araw. Hindi ate. Malay natin may maantig ang puso. Years ko na po nalalala. Nahihirapan na po ako nagawan ng iwan. Tingnan lang ate. Hindi. Huwag kang mahiya. Kaya po, kung may magandang gusto ng mga sa inyo po, alaman niyo po ako. Siguro naman may matouch ba yung heart na matulungan siya. Kasi kami, pagkakita ko talaga, sabi ko ganyan na ba kalaki. Akala ko naman yung maliit lang. Nag-ano pa nga tayo na, kung malala na ba o sabi ni Ate Richie, okay naman na pero hindi ko ini-expect na ganito. Pagkakita ko talaga, sana po talaga sa video na to may matouch na puso na matulungan si ate. Malaking tulong na po yun sa pamilya niya kasi talagang yung sitwasyon niya hindi naman talaga maganda. Nahihirapan na daw siya. So ako bilang isang regular lang naman na mamamayan, kung pwede tayo makatulong sa kapwa, bakit hindi? Diba? So sana talaga ate, sa ganitong paraan, matulungan kita. Kaya kung sino man gusto talagang tumulong kay Ate Mary Jane, message niya lang po ako na sana mapagamot natin. Kasi ang babata pa, ilang taon yung mga bata mo? Ay, mga anak ko? See? 13 years old, 11. Hindi natin alam. Pag lumaki pa ito ng lumaki. Gusto niya rin pong siguro hindi makita ba kasi kami as anak mama nga namin may sakit talagang humihingi kami ng tulong sa ibang tao siya pa kaya na walang wala umaasa kung pwede mag-discarte sa buhay. Mabuhay lang. Kaya, napipil ko si ate. Kasi mama nga namin nagdadialysis na. Maraming salamat po. Sana matulungan natin si ate kahit sa kaunting way lang. Ate, thank you Ate Richie. Kasi, isip mo na, alam mo na, kung pwede tayo makatulong, tutulungan natin sila. Malayo to sa namin, sa bahay namin. Zone 3. Zone 1 kami. Zone 3 siya. Hindi ko talaga siya kakilala. Talagang naantig talaga ako nung nakita ko talaga to. As in. Okay. Hindi na ako talaga isa. Ako nga din eh. Hindi ko na lubos maisip na ganito ko na. Sana may isip ko palagi araw-araw. Ako din parang iisipin ko na din talaga ito. Ay, ano ka lang yung talaga yan. So, ayun po.
kay ate. Diyos ko. Gusto niya pa humaba ang buhay at makasama ang pamilya niya. Kasi sa estado ng buhay na talaga, nasa din talagang mahirap talaga. Kaya nga siya pumunta dito. Galing pa lang ako sa event kahapon, hindi ko ini-expect na pupunta sila. Hindi ko talaga alam. Pero since nakita kita, Hindi decidido naman kasi siya. Mahirap na. sana talaga ate kaya tumulong sa atin ba? Kahit sa'yo na lang talaga. Kasi hindi talaga siya okay para sa akin. Kasi malaki na Ano kasi hanggang na malapit na sa mata. Oo. Hirap na rin. Kasi kung sa amin yan, worried na kami na siguro kinakaya mo lang na baka umilom ba? Di ba? Kasi tayo mga taga-Bicol, kung pwede lang herbal na lang. Albularyo lahat gagawin para kasi wala nga tayong source of income. Balik naman siya sa BMC. Masunod. Right? Kasi naman yung mga expenses, hindi naman talaga biro. Kasi kung halimbawa, pinaoperahan, tapos hindi naman kaya ng expenses. Diba? Kaya sa ginawa ko, nagmamahal sa kanya ko na nagdidigan. Sipa. Kaya naman, kaya lang, kaya. Sapat na magbantay. Maliit pa nga yung mga niya, yung asawa niya. Naghahanap ng trabaho. Mag-isa lang siya. Pag nagpunta siya sa hospital. Solo lang pala siya pag pumipila. Lahat pala talaga ng way ginagawa niya para maging okay siya. Kaya talagang ngayon parang nawawalan na siya ng pag-asa kung paano dudulog sa mga sa mga organisasyon pa na ganyan. Kung sinong willing mag-help. Kasi siya naman talaga gusto niya talagang pa-operahan yung niya, yung kalagayan niya ngayon kasi bagang-baga. Oo, dito na, hanggang dito na. May nakita nga kami, ganyan na. Pero parang din, naging okay din ata si Lolo noon yung nasa sa Bicol, sa may Legazpi. Lumalaki. Kasi tinan mo, yung pilong niya dati ganyan na. Tapos lumalaki pa ng lumalaki. Nakita ko lang, konti lang baga. Konti na yung saan niya. Ito, matigas. Ito malambot. Ano yan? Ang binibo pa yan. Pray lang tayo ate. Sana may tutulong sa akin. Pray lang tayo. Malay natin talaga. Yun po. Sa susunod na lang po